Ito ay medieval na recipe ng kapon sa gatas at pulot. Ang kapon ay tandang na tinanggalan ng bayag mula ito sa salitang kapo na ibig sabihin ay putulin. Mas makata ang sinabi ng iskolar ng ika-13 siglo na si Bartolomeo ng Angliacus, isang tandang na ginawang parang babae nang alisin ang kanyang mga bayag. Bihira na ngayon makita ang kapon, pero nagsimula na ito nung sinaunang Roma. Noong 162 BC, nagkaroon ng tagtuyot na sumira sa ani, kaya nagpatupad ang Senado ng batas na nagbabawal palakihin ng inahing manok gamit ang butil para hindi masayang ang pagkain. Nadiskubre na mas lalaki ang mga batang tandang kapag tinanggalan ng bayag, kaya yun na lang ang ginawa nila. Naging popular ito noong gitnang panahon at karaniwang iniuugnay sa mayayaman. Halimbawa, ang putaheng douce amain ay madalas kainin ng mga mayayaman. Hindi lang dahil sa kapon, kundi dahil sila lang ang kayang gumamit ng maraming saffron para gawing ginintuan ito. Makakabili ka pa rin ng kapon ngayon, pero malamang kailangan mo pa itong i-order ng espesyal at maaring umabot ng 70 hanggang $130 bawat isa. At masasabi ko, hindi talaga sulit. Nakapagluto na ako nito dati at halos pareho lang ang lasa sa ordinaryong manok, mas malambot lang ang karne. Iminumungkahi kang gumamit ng karaniwang manok na pang-ihaw para gawin ang ika-14 na siglong douce amay. Timplado ito ng halong gatas, pulot, mga herb at pine nuts at kahit ordinaryong manok, masarap pa rin. Matamis ito na may sariwa at malinamnam na lasa mula sa mga herb at isa sa mga medieval na putahe na dapat bumalik sa uso. Paborito ko itong recipe sa Tasting History Cookbook.